magbabiral ka talaga ng bongga. Kung meron din siyang asawang apam katulad natin, ito lang na meron lang talaga na nagki-question sa buhay. Humihingi siya ng tulong, mukha lang silang walang problema. Ang bango niya. Kung nagki-crave kayo ng saba mga be, ito lang. Hello mga ka-sister, good morning sa inyong tanan. Maayong buntag sa tanan na tulog pa dyan. Gising-gising na mga ka-sister. So for today's video, ako ay magluluto ng aking pagkain. So ang iluluto ko for myself, dahil mag-isa lang naman ako today dito sa bahay. So ang iluluto ko yung saging kasi hinog na siya be. At ipiprito lang natin yan. Tapos mga leftover na meron tayo sa ref, yan pwede na siguro yon. So mga ka-sister, ito yung saging na sinasabi ko sa inyo na pwede na to, hinog na siya, malambot na siya mga be. So slice lang natin yan, tapos ipiprito natin today. Tingnan nyo mga be, mukha siya yung saging na latundan sa atin. Latundan ba yun? Yung mabango ba? Diyan sa Pinas. Pero ito mga be, para siyang saba yung laman niya sa loob. Parang saba talaga. Like perfect pang partner kapag kumakain ka. Tingnan mo nang itim na yung loob. So kailangan na talaga natin tong iprito ngayon na. Para hindi naman sayang kasi be, ano din to be, $1, 2 piraso. Ayan! Hinog na siya be. I'm so excited na kainin to. Lutuin natin siya dito, iprito natin yan be, para bangga na. Gamitan natin yan ng ating mantika, konti lang. Dahil konti lang naman yung be, 1 piraso. Antayin natin siyang uminit, pagpatuloy na natin yung ating binabalatang saging doon. So mga ka-sister, while nagbabalat tayo nito, mag-i-story time tayo. May napadaan kasi sa aking wall, medyo viral siya ngayon kasi ang dami niyang engagement, kaya kapag marami talaga nag-i-engage sa video mo be, magbabiral ka talaga ng bongga, ganun. And sikat din naman siya na vlogger, na meron din siyang asawang apam katulad natin, katulad ko, nasa Pinas sila ngayon mga be. Pero bakit may mga Pilipino talaga na sarado ng kanilang isipan at hindi ko nila lahat ha. Ito lang na meron lang talaga na nagki-question sa buhay, sa kalagayan mo sa buhay. So para maintindihan nyo na lang, ito kasi yung nangyari. Humihingi siya ng tulong para sa kanyang dad kasi yung papa niya nagkasakit. So ngayon, she asked help sa kanyang mga followers. So ayun, nag-ask siya ng help. Tapos ngayon, binatikos siya doon. Bakit siya daw nag-ask ng help? Ang tagal niya na sa social media. Tapos nagpapatayo pa siya ng bahay nila. I think mainit yung kawali natin. So to be continue ang ating story doon na side. So ayan, dito na natin siya mga B, lulutuin. So ayun na nga mga ka-sister. So question yung pag-ask niya ng help. Kesyo matagal na daw siya sa social media. Kesyo ang dami niyang views. For sure, ang dami niya din kita. Siguro yun yung ibig sabihin ng mga tao. And then nagpapatayo siya ng bahay. Bakit daw siya humihingi ng tulong pinansyal para sa papa niya? Tapos may mga napanood akong reaction video na hindi lahat ng foreigner tumutulong at willing tumulong sa pamilya ng babae kapag may problema. Which is tama naman yung mga ka-sister. Hindi lahat ng foreigner talaga is tumutulong or mag-aabot ng tulong para sa pamilya mo kapag oras ka ng emergency. So balik tayo doon sa question siya. So ang masasabi ko lang doon mga ka-sister malay nyo naman guys na yung pera niya naubos at napunta lahat sa pagpapatayo niya ng bahay nila. Hindi talaga tayo pwedeng mag-judge sa tao hindi porket may asawang foreigner at nakita nyo na nagta-travel sila always or may pinapatayo silang bahay or bumili sila ng property. Malay nyo naman yung ipon nila napunta na doon lahat at hindi nila inaasahan na may dumating na emergency. Kaya siguro humingi siya ng tulong at di naman siya namimilit na magbigay ka, diba? So kung sino lang yung may gusto. And alam nyo ba, dati ganyan din ako. Kapag may humihingi ng tulong, like parang bakit siya nanghihingi ng tulong? May ganito siya na okay naman yung buhay niya based on sa mga social medias niya. Pero kasi mga be, hindi naman lahat ng nakikita natin sa social media ganun na tayo ka okay sa buhay, di ba? And sometimes dumarating talaga sa atin na problema na di natin inaasahan. And dun sa mga wala namang ibibigay at di naman magbibigay, huwag na tayong mang-question kung bakit nanghihingi ang isang tao ng tulong. And obvious naman na kailangan niya talaga ng tulong kasi nanghingi siya ng tulong Sa tingin nyo, hihingi ang isang tao ng tulong for the first time kung di niya naman kailangan, di ba? So it means kailangan niya talaga at no choice siya kundi manghingi talaga ng tulong sa mga followers niya o sa mga nanonood sa kanya. Pagdating talaga sa magulang be, gagawin mo talaga ang dapat mong gawin kahit na medyo, alam mo yun, nakakahiya naman talaga humingi ng tulong. Pero dahil para sa magulang mo, gagawin mo yun at parang lulunukin mo na lang talaga yung hiya na manghingi ng tulong para sa magulang mo. Ganong level. Medyo magulo yung story natin pero yun yung naintindihan ko sa video. Kasi, and while nagwa-watch ako ng video na yun, dinagsa ng mga manging question kung bakit nga daw humingi ng tulong ganito. Tapos ang dami rin nag-reaction video na may napanood pa nga akong isa sabi nag-apam ka pa kung wala din naman daw pera, ganon. Anong ibig sabihin nun? Maghahanap ka ng apam para lang magkapera? Hindi naman lahat ng apam is mayaman at madatong. Hindi naman lahat ng apam tumutulong talaga sa pamilya kahit
may pera pa yan or wala. May iba lang din talaga na mabait and nakakaintindi sila sa sitwasyon. Ayan na yung pinirito nating saging. Isa lang muna yung pinirito ko mga be para maubos ko din. Grabe talaga ang allergies ngayon be. Lumabas ako kanina and then pagpasok ko, ayan, sinimulan na naman ako ng allergies. Ang partner ko dito, magkakape lang ako mga be. Tapos may binigay sa akin si Tita Joy na ginawa namin kina Madam Rio. Hindi ko pa yun na-upload pero i-upload ko yun sa Blue App. So i-follow nyo nga pala ako guys sa Blue App. If gusto nyo lang po na i-follow ako. So ito po yun, 5 piraso to. Nagdala pala ako ng 8 pirasong ganito. Ang tawag dito ay tupig. So ito ginawa namin, doon kina Madam Rio. So nag-uwi ako ng 8 pieces. Tapos yung 3 kay Inday, binigay ko. And then yung 3 kinain ko na siya. At masarap siyang i-air fryer. In-air fryer ko lang. So ito yung kakainin ko. Tapos yung saging for the breakfast. And then magkakape lang ako. I'm excited. Ay, B! Ang bango-bango ng saging natin for today's video, B. Ang bango niya. Kailangan natin lakasan yung apoy. Ang bango. Para talaga siyang saba. Kung nagkikrave kayo ng saba mga B, ito lang. Magganito lang kayo. Para siyang saba. Nakita nyo ng lapitan, no? Ayan. Para siyang saba, diba? Next natin iluto ito. Air fryer ko lang. Ito ko siya lulutuin. So, ma-share ko lang mga be. Ito nga pala ano to, yung alam niyo yung isda, lagayan ng pag bumili ka ng salmon sa store. Kumbaga ready to cook na siya. So, yung ganito sinisave ko para hindi masayang sa foil kasi foil yung ginagamit ko pag walang ganito. So, para hindi siya masayang kasi nanguhugasan to tapos pwede mo ulit yung gamitin. Sinisave ko yung ganito para pag nagluluto dito sa air fryer, ay ganito yung gagamitin para hindi madumihin yung air fryer natin. So, ang ginagawa ko dito mga bi, tanggalin natin siya sa may saging. Ito, may lawak siyang buko. Masarap siya. Hindi siya ganun katamis, which is gustong gusto ko. Yung hindi masyadong matamis. Air fryer lang natin. Dito naman, mag-init lang tayo ng tubig para sa ating kape. Kasi magkakape din ako mga beb. Luto na ang saging. Luto na ang saging. Ito na ang ating banana. Tikman natin mga beb. Hala, ang sarap. Masarap. Ang sabar ng Amerika. And for the kape, kope ko na yun. Promise, sobrang sarap nito mga be. Tikman natin mga be. Sarap. Parang luto na oh. Ang sarap na niya. Ay, dumikit na. Ito na nga ba? Ayun. Parang ang sarap niya ng kainin kasi lumambot na siya. Pero gusto ko yung medyo crunchy-crunchy. So, ipapakrunchy siya natin ng very light. Kung ating pagkain. Kaon ta mga bees! So, ito na yung ating niluto na saging na saba. Sarap. Tapos, ito naman mga be yung malagkit. Tupig daw tawag dito. Malagkit siya na meron siyang buko. Tapos, very milky. Ang sarap na. Ang sarap niya pag in-air fryer mo. I love it. Tapos kape. Meron din pala akong bagoong guys. Ito. Ito na lang yung natira kasi natapon ni David kaninang umaga. The best talaga ang saging na sinawsaw sa bagoong. Kagabi ang kinain ko, okra. Sinawsaw din sa bagoong. Hindi naman halatang na-miss ko talaga ang bagoong be. So, yun lang mga te. I'm very sorry kasi na-hungry kayo dahil sa kinain ko. Kaya kung hungry kayo mga ka-sister, magluto na lang kayo para matry nyo ang pagkain na kinakain ko ngayon. Baba!